sa'yo, hindi ka na nangangatwiran kasi bakit? Yung buhay na ipinamumuhay mo ngayon ay para kay Kristo na. Konting nga lang, konting tumatakbo sa pananampalataya. Bakit tayo ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya? Because si Kristo na po ang nabubuhay sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Kaya sabi nga ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay. Patay na. Kung paano po ang Panginoong Yesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, ganun din po natin iniaalay yung buhay natin na namatay din naman kasama niya. Yung kasalanan natin, yung kung sino tayo, ano yung mga naging old ways natin, kasama niya pong namatay yun. At ngayon muli kang nabuhay kasama ni Kristo at nabubuhay ka na ngayon para kay Kristo. Amen po ba doon? Nagigasi po ba yung ibig kong sabihin? Yan po yung gustong ipakita ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 21 to 22 na kung saan sabi dito, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo. Kailan mo ba huling sinabi sa Panginoong Yesus na Lord, yung buhay ko para sa iyo? Kailan niyo po ba huling sinabi sa prayer yun? Kailan mo ba huling sinabi? Ibigay natin sa Panginoon yun. Gawin natin yung prayer yun. Kasi namumuhay pa tayo, nabubuhay pa tayo sa mundong makasalanan. Nabubuhay pa tayo sa mismong lugar kung saan tayo nagtitrain. Kaya dapat maging prayer natin lagi na, Lord, sa iyo lang po yung buhay ko. Ano man ang mangyari, Lord, madapa ako, magkamali ako, Lord, sa iyo po yung buhay ko. Huwag sanang maging dahilan ng pagkakasala at pagkakamali mo na tumalikod ka. Lord, ibig sasabihin mo, Lord, sa iyo lang yung buhay ko. Ang sasabihin mo ngayon, Lord, nagkasala ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sobrang haba ng sumay ko, baka hindi na magkasya mo sa pinto. Hindi na talaga karapat-dapat sa iyo. Ang purpose, di ba? Para linisin tayo ng Panginoon at kilalanin natin na siya lang yung buhay natin. Like Paul, naging buhay ng ating Apostol Pablo. Sabi dito, at ang kamatayan ay pakinabang. Ganun na po yung naging buhay niya eh. Yung tipong, nagigkas niyo po ba yung sinabi ni Paul na ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Usually kasi ito tinuturo sa Burial, no? Tinuturo itong 1:21 na kung saan dahil namin namatay, dahil doon sa namatayan na yun, pakinabang na yun sa part niya. Bakit? Ito, dito tayo papasok. Naging pakinabang yun sa buhay na yung kamatayan dahil mamamahinga na siya eh. Kasama niya, makakasama niya na si Kristo. Yun po yung ibig sabihin ni Paul. Kaya kung titignan natin yung pinakauli, may pagtatalo sa loob ko. Ano kaya yung ibig sabihin ni Paul? No? May nagbuboksing sa loob. May nagtatalo sa loob ng kanyang katawan. May naglalaro sa kanyang isip. Basahin natin mabuti. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Pero bago natin basahin pala yung 23, ano sabi ng verse 22? Kung ako'y mananatiling buhay, ito yung ang sarap gawing inspirasyon. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Ganun po yung pagnanasa niyang mapasalamatan, mapaglingkuran ng Diyos. Kasi bakit? Ano sabi niya sa verse 21? Ang buhay niya ay para kay Kristo na eh. Yun po yung dahilan kung bakit sinabi niya yung salitang marami pa siyang magagawang mabuting bagay kung mananatili pa siyang buhay. If titignan natin yung kalalagayan ni Paul that time, ang hirap po ng kanyang kalalagayan. Dumating sa punto na siya ay nakakulong at nagsusulat na lang doon sa mga members niya. Para padalahan ng salita ng Panginoon, bigyan ng encouragement yung mga naiwan niya. Kasi si Paul kasi ang buhay niya, nag-travel siya ng maraming lugar. Pumunta siya sa mga community para maging Christian po yun. Tulad po natin na nandito ngayon, maghayag na salita ng Panginoon hanggang sa hulihin po siya. Na dati siya yung nag-uusig sa mga mananampalataya. Ngayon siya na po inuusig, kinulong siya. No? At habang siya ay nakakulong, hindi pa rin siya humihinto sa paggawa ng mabuti. Nagbibigay pa rin siya ng sulat sa iba't ibang churches para maging encouragement po ng bawat isa. Kaya titignan natin dito, may pagkatalo sa loob ko. Kung ako man at nang sa sarili naman, para kunin siya ng Diyos, ito ay pakinabang. Kasi bakit? Nakay-God na siya. Amen? Amen ba doon? Pero sabi niya, ito yung masarap na sinabi niya dito sa verse 22. Kung ako man ay mabubuhay pa, sabi, hindi daw masasayang. Kasi bakit? Marami pa siyang magagawa mabuti. Sana maging inspirasyon po ito bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Bilang mga taong binago ng Diyos. Amen ba doon? Bilang mga taong minahal ng Diyos, pinili ng Diyos. Bakit ka nandito ngayon? Hindi dahil pinilit ka lang ang pinipilit mo kasi bakit? Nabubuhay ka para kay Kristo. In logic,
Pag wala na si Kristo, baliwala yung buhay ko. Walang pakinabang yung buhay ko. Kasi bakit? Si Kristo ang pinakabuhay natin. Amen ba doon? Next po, sabi dito, kaya hindi na ako nabubuhay, sabi ng Galatians chapter 2 verse 20. Si Paul pa rin ang sasalita dito. Ginawan ko po ito ng kanta pero hindi na po mapakanta. Kasi pag binabasa ko ito, nagkakataon na yung si tao. Nagkamali pa rin po siya, no, bilang tao. Ibig sabihin, patunay lamang ito na bilang mga Kristyano, hindi po tayo perfect na gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, darating at darating ang time, manghihina tayo at magkakamali tayo. Pero, ang question is, tunay ka bang nananampalataya sa Panginoon? Tunay ka bang nasa Diyos? Tunay ba na si Kristo nasa puso mo? Kasi kung tunay yan, hindi ka hihinto sa paglilingkod. Hindi ka hihinto sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, magkamali ka man, lalapit ka pa rin sa Panginoon. Amen ba doon? Amen po ba doon? Ibig sabihin, madapa ka man, matisog ka man, tatayo ka pa rin kasi bakit alam mo kasama mo si Kristo at handa siyang magturo sa iyo. Handa ka niyang iyakapin. Hindi para i-tolerate ka doon sa kamalian mo na anak, okay lang yan, tama yung ginagawa mo, hindi ganun eh. Kundi, nagkamali ka, anak, tumayo ka, magpalakas ka, ganun siya magturo sa atin. Amen po ba doon? So ganun din yung naging life ni King David na kung saan gumawa pa nga siya ng talata mula sa awit, no? Isang pusong tapat sa akin likarin. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Do iba-iba tayo ng version ng kantang yun, no? Pero ang pinakapunto po ng kantang yun is dahil nagkamali po siya. Natukso po siya sa isang napakagandang dilag pa ba? I-align yung sarili mo sa kanyang mga plano ngayon sa buhay. Amen po ba doon? Next slide. Kaya yung aking title na ginawa ngayon is Living a Life. Kaya nagkakaroon tayo ng inspirasyon sa araw-araw. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob sa araw-araw na magbago, na ipagkatiwala sa Diyos yung buhay natin kung ito yung magiging reminder sa ating mga buhay na si Kristo lang nabubuhay sa atin. Living means the pursuit of lifestyle of specified type, like yung routine mo, yung daily habit mo, yun po yung ibig sabihin ng living. So, kapag tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano, so napakahalaga po na si Kristo na po yung nakikita sa ating mga buhay. Sa yung routine mo sa buhay, yung daily habit mo sa buhay, yun po yung ibig sabihin ng living. So, kung ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano, kailangan nakikita si Kristo sa buhay mo. Yun po yung ibig sabihin ng living. Next po. Ayan, so ano yung naging illustration dito? Bago tayo dumako sa ating pag-aaralan. Sabi, Apostle Paul dedicated his life to spreading the gospel of Jesus Christ for Christ. Yan po yung binasa natin kanina, Philippians chapter 1 verse 21. Binasa rin natin ang gabas, si Kristo na siya. Mamatay man siya, matik yun, makakapili niya na si Kristo. Kung paano niya po kinilala yun. So it means, living a life for Christ. Ginawan ko po siya ng acronym, yung word na life. Kaya ginalagyan ko po siya ng red. Ginawan ko po ng acronym para mas lalo po natin maunawaan na habang namumuhay tayo kasama si Kristo, at habang si Kristo ay nabubuhay sa atin, nare-remind tayo sa 4 na letra nito na ating tatalakayan na yung oras nito. Kasi minsan nakakalimot tayo eh. Kaya minsan paiba-iba tayo ng direction sa buhay. Ito na yung kalooban ng Diyos, bigla ka dumiko. Imbis na madali na lang magawa yung isang bagay, makamit mo na yung gustong ipagawa sa ng Diyos, napahihirapan natin yung sarili natin. Doon merong kalakip na direction sa Lord, merong detour na tinatawag. Kapag may mga ginagawang daan, literally, di ba merong detour yan? Hindi naman basta-basta naman sisirain nila yung daan, tapos wala ka na talagang dadaanan. Hindi. Pinag-iisipin ng mga engineer yan, ng mga nasusunod, katwiran natin nasusunod. Ito yung gustong mangyari sa iyo ng Diyos, kasi sabi ni Jeremiah 29:11, "For the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you." Ang ganda po ng pangako ng Diyos sa atin. Ang ganda po ng pangarap ng Diyos sa buhay natin. Higit pa dun sa pangarap mo ngayon kasalukuyan. Amen ba doon? Pero minsan paiba-iba tayo ng direksyon. Imbis na makamit na natin ng mabilisan, hindi natin makamit-kamit. Kasi bakit? Paiba-iba tayo ng direksyon. Ito naman si God ngayon, di ba? Dahil napakabuti po ng Diyos. Napakamahabaging Diyos na. Napakamapagbiyayang Diyos. Ang Diyos, binibigyan ka pa rin niya ng tamang daan. Dinidetour ka pa rin niya. Sige anak, dahil nandiyan ka sa putikan, okay, turn left, turn right. Ganun po kabuti ang Diyos.
Ibig sabihin, hindi ka niya pababayaan maligaw. Sa halip, igagayad ka pa rin niya. Pero kung sinunod mo ang Lord sa buhay mo, andito ka na sana.